So mga kababayan, hindi natin na i-reveal kung sino ang monster. Um, should I make una-una the monster? Sige, unahin natin since siya ang main topic. Okay, sige. Hindi natin na i-reveal kung sino ang pangalawang monster sa vlog natin kagabi, pero marami naman ang nakapredict kung sino to eh. Okay? Mamaya natin balikan ang unang-unang monster kasi dinudurog talaga ngayon, binubuking na may rift na talaga si Ma'am Shi. Even, si Kuting naman na yan, eh, alam nyo naman, ano lang, wala lang, palutang-lutang lang, lutang na lutang lang. Pero si Ma'am Shi kasi, since siya yung dominant ngayon, siya yung acting president, siya yung nasusunod sa tingin nating lahat, di ba? Um, so, hindi niya mapasunod ang mga halimaw na ito na ginawa nila. Eh, wala tayong magagawa, mga tropa peeps nila to, tropa peeps, no? So, ang mga pinagkakatiwalaan nila sa ngayon ay ang mga kaibigan nila. Hindi ko alam kung miyembro ito ng Voltes 5. Kilala nyo na ba kung sino yung isang, syempre yung unang-unang monster no, na hindi na nila makontrol ay si Tambi. And tingnan natin kung magkakaigi pa or magpe-pretend si Tambi na okay pa sila ni Ma'am Shi. Pwedeng okay si Tambi at saka yung kanyang pinsan, di ba, na si Lutang, na si Adiktador. Pero si Ma'am Shi, since dominant siya, and strong woman kahit na duwende naman, eh, hindi talaga sila magkakaigi ni Tamba. Again po, mamaya ko nalang i-review yung kay Tamba. Pero nag-message nga po kasi sa akin ng isang puting tupa, babalikan ko ha, and babasahin ko sa inyo. Sinawayat. Naalala ko na. Teka ha. Sige, comment lang kayo. Kahit na hindi ko nababasa yung comments nyo nakikita. Itong monster na ito ay parang ang sakim-sakim. May nakahula na yata, no? Okay. Parang ang gaha-gahaman niya. And bago ko makalimutan, ito daw ay, makukuha nyo na yung mga clues sa mga sasabihin ko, manyakol. Majibugsing. May minanyak itong babae na apakaganda Diyosa. Mabuti na lang itong babae, palaban, matapang. Okay? Bago ko baka makalimutan ko, hinarang niya ito nung nag-restroom si girl. Kilala niyo na. Tapos ang sabi ng lalaking halimaw na ito, mahina na yung jowa mo, maondaers na, marami ng sakit. Gets nyo na? Pagaling naman talaga ng mga ano na yan. Kung sino man. Mahina na actually kamag-anak niya yun eh. Right? Mahina na daw yung jowa ni girl. So, kung mategi bumbuman, uy, sino to? Thank you so much nga pala sa ate ko from Canada ha, sa kanyang pakulay kahapon. And then somebody sent me a pang-coffee ngayon. Thank you. So, mahina na ang aking siya mag-anak na jowa mo, malapit ng mategi bumbum yan. Pag nategi bumbum, akeswa na lang ang jowain Mels. Kasi, syempre, bagets ko no siya. 'Di ba? And itong si Manyakol ay, alam mo naman, Diyosa naman ang jowa. Sikat ang jowa nito, 'di ba? Ang jowa nito binibitbit ni Richard. Kilala niyo si Richard? Sino si Richard? Binubuhat-buhat ni Richard ang jowa nitong si Manyakol na halimaw. Sino yung binibitbit ni Richard? Buhatin mo nga ako, Richard, sabi nung babaitang jowa ni Manyakol. Si Manyakol may jowawawa na. Diyosa naman. Okay? Hold on a sec. Okay. Thank you, Tita Manel. So, may Manyakol ito. May mga narinig pa nga ako na mahilig to sa bagets na babaita. Ang mga lalaki talaga walang
ang tawag diyan, walang satisfaction, ano? Walang contentment, whatever. Ang Diyosa ng asawa niya eh. Well, Diyosa yung minanyak niya, no? Hinarang niya sa CR, di ba? Ngayon, bakit ito halimaw? Kasi parang itong si Palaka, kilala niyo naman si Palaka, di ba? Siya ngayon ang humahawak ng posisyon ng asawa niya instead na yung asawa niya. Kasi yung asawa niya tamad, inutil, at mahilig lang talagang magpulburon. So, ang star ngayon, ang leader ngayon ay si Palaka, hindi yung jowa na tabingi na ang panga. Okay? Na malapit ng manigas ang panga. Si Palaka, may mga lakad sa Mindanao. Hindi natutuloy, nakakancel dahil sa kagagawan ni Halimaw na manyakol. Kumbaga parang sabi nga nag-overlap, hanapin ko yung message. Sana hindi ko pa nabura. Huwag ko mabubura. Diyos ko, importante, mahalaga, bongga-bongga. Okay, got it. Ito. Ito yung message sa akin ng puting tupa. Babasahin ko sa inyo. They created a monster. Actually, monsters, di ba? So sabi ko, si Tambi ay talagang monster. Kasi yung tatay niya, halimaw din naman eh. Traidor naman yung tatay ni Tambi, di ba? Sa tatay ni Tabingi ang panga. Sabi dito na ni Puting Tupa, another monster I see. Itago na lang natin siya sa code name na Signature. Si monster na manyakol, tawagin natin siyang si Signature. Ay, bakit kaya Signature? Pati budhi dark din. Correct ka dyan, Ate Ruthie. Feeling ko, di ba allegedly yung nakabukakang palaka, yung screenshot ng nakabukakang palaka, parang galing daw to sa cellphone ni ano eh. Yung nagtrending na nakabukakang palaka, di ba? Ay galing sa cellphone ni Manyakol na Halimaw. So, ikaw palaka, anong gagawin nyo? Eh, kanang kamay to ng jowa mo. Ha, palaka. Kung may kanang kamay noon si tatay natin, may kanang kamay din itong si Tabingi ang panga. Oh. Another monster ay si Signature. Grabe din ang pangungumisyon at power tripping sa Mindanao. Oh, taga roon ba siya? Taga roon ba ang lahi? Sabi ko, ay true. Sabi pa ng Puting Tupa, maraming visit si Palaka ang hindi natuloy sa Mindanao dahil sa kanya. Dahil pinakancel niya at nagalit na ang mga LGU sa kanya at damay sina Ngagva. Gusto pala ni Ma'am Shi na maging star doon sa Mindanao. Kaya lang cancel ang kanyang mga lakad. Kasi busy yan si Palaka, 'di ba? Kasi alam niyo na, laging may tumatama doon sa tayaan ng numero. Yung tayaan ng numero ay parang body-body yan ni Palaka, 'di ba? Ang ginagamit ni Palaka sa kanyang mga aktibidades ay sponsor ng tayaan ng numero, 'di ba? Sama-sama tayong maging milyonaryo, sabi nga niya. Kaya magkasama sila ni milyonaryo. Baka bilyonaryo na nga yan. Maraming mga lakad itong si Palaka na hindi natutuloy dahil nga kay Halimaw na Manyakol, aka Signature. Galit na ang mga politiko doon sa Mindanao kay Signature or kay Halimaw na ginawa ni na Palaka. Lumikha kayo ng halimaw, edi magdusa kayo kung susuwagin kayo. Pare-pareho naman kayong dupang, pare-pare. So, itong ginagawa pala ni Signature ay todo kamkam, right? Todo kamkam siya sa Mindanao. Right? May mga, di ba, parang may mga nagsipagluhuran na nga na ituloy nyo na yung ayuda ninyo, nag-aantay ang mga tao. Di ba may gano'n? Parang may lumuhod ng mga politiko doon.
May nagbulgar pa sa baho nitong ano nitong si Signature or ni Halimaw na Manyakol na ano, may najontes. Na parang proud siya na siya ay maraming babae. My God! Ang nakakapagtaka lang dito, ang mukha nitong si Halimaw na Manyakol, ang nangingitim na. Pareho sila ni ano ni Tabingi ang Panga. Yung asawa ni Palaka na tamad at inutil, yung kulay ng mga mukha nila parang ano parang ang tawag diyan, nagpapasa-pasa na or ano na, kung sa Bisaya naggagaob, gaob ba yun? Nangingitim na, no? Parang barong na lang ang kulang, parang ganun barong na lang ang kulang. So, sakim. Bakit kaya sobra-sobra silang sakim? Siguro, may inferiority complex itong si Halimaw, lalo na sa kanyang kamag-anak na jowa nung isang Diyosa. Remember, may minanyak siyang Diyosa, hinarang niya sa CR, ginano niya ng kamay, di ba, nakasanda siya. Pag nategi bumbum ang aking tito, ako na ang papalit ha, di ba may ganun siyang ganap? Sa akin ka na ha. Kasi yung sakitin niyang kamag-anak, apakayaman nun. Yun lagi daw ang taya sa sa Polvoron session ng Voltes. Galante. Galante yung jowa nung Diyosa, di ba? Oo. So, siguro, gusto rin niya. Ang mga kamag-anak kasi ng naging jowa na yan ni Diyosa, itago na lang natin siya sa pangalang siya ay taga McAfee. McAfee. McAfee tuloy. McAfee. Makati. Di McAfee. Oh. Itong si McAfee. Si Miss McAfee. Ang naging jowa ni Miss Makati ay talaga namang mayaman. Right? Hindi iskabetche si Miss McAfee ha. Siya ay naging jowa na after na nagkawalaan na yung kanyang jowang matanda else na may jowa ring parang beauty queen. Ang alam ko wala na hindi iskabetche si Makati kasi hiwalay na sa asawa, beauty queen. Yung naging jowa ni Makati, ni Miss Makati. Okay? Pero syempre maundaers na may sakit na. So, kamag-anak ito ni Halimaw. Ang sabi ni Halimaw ay, kung sakaling mategi bombom ang aking tito, pwede bang akyas na lang ang ipalit mo? Good looking naman akyams. Yabang! Overconfident. Yan naman talaga ang resulta daw ng pulveron, overconfidence. So, dahil sa kasakiman, siguro, another thing, baka itong si Halimaw na Sakim or Halimaw na Manyakol ay naiinggit din sa nakakamkam ni Anies, ni Palaka, right? Baka nakikita niya na nag-uumapaw ang nakakamkam ni na Palaka at ni tamad na jowa ni Palaka. So gusto rin niyang kumamkam ng bonggang-bongga at ang target niya ay ang Mindanao. So ang daming gigil na dyan. Kung hindi nyo kayang disiplinahin, Palaka at tamad na jowa ni Palaka, natabingi na ang panga. Kung hindi nyo kayang disiplinahin at grabe ang mga ginagawang paghahari-harian ni Halimaw na Manyakol sa Mindanao, baka magulat kayo. Ang bababa at ang magtitipon-tipong tao ay manggaling sa Mindanao. Baka magka-people power at ang manguna ay taga Mindanao. Hinog na ba ang people power? Napapanahon na ba? Dapat na ba itong mangyari bago magpasko at bagong taon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.